remember, Mr. Chairman, that we have already sent 2 invitations. This is the second hearing that we invited the former president. And the first invitation... Alright! Mula Apari hanggang Hulo, good morning Philippines! Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigang Kapampangan, Mayapa, Abak, Pilipinas, sa ating mga kaibigang Ilocano dyan, Naimbag, Abigat, Pilipinas, sa ating mga kaibigang Waray, Maupay nga Aga, Pilipinas, sa atong mga kaigsuunan diha nga mga Maranao Muslim sa Mindanao, Mapia, Kapipita, Pilipinas, ug dinha sa Bojol, maadsong buntag kaninyo, ang lugar nga walay kabayo, kay ang naalang diha kabadyo kunting daghana. Okay, salamat kayo, salamat. Well, ano ba ang ating ngayon? Ang ating main event ngayon is yung Quadcom committee hearing on war on illegal drugs ni former President Rodrigo Duterte, no, na walang humpay, no. Yung kanilang very tenacious, kumbaga, yung kanilang yung pursuit, no. Pursuit nila kay Duterte, no, na hanggang ngayon sa dami-dami ng problema ng Pilipinas, Duterte pa rin ang kanilang problema pala. Para bang si Duterte yung nagpapahirap talaga sa ng Pilipinas, ano? Sige, anyway, tunghayan natin itong kay ang main event natin itong si Congressman Paduano. Oh, yan. Ayan, mahilig yan sa I will cite you in contempt, no? Ito yung mahilig mangbalahura ng mga resource speaker, no? Mga resource person diyan sa kanilang committee hearing diyan sa Kongreso, no? Pag hindi nila nagustuhan yung sagot mo, hindi ka pa nga nakasagot sa unang tanong nila, may another tanong na naman. I mean, i-overwhelm ka nila ng kanilang mga katanungan. And then tapos sabihin pa na answer with yes or no. Yes or no. Wala kang kawala. 'Di ba? Pag hindi nila magustuhan yung pag hindi nila magustuhan yung sagot mo, sabihin, remember, you are under oath. I will cite you in contempt. Contempt my ass. Anyway, before yan, yan ang main event natin. Pasadahan muna natin itong sinabi ni BBM, no, ni President BBM regarding the Quick Response Fund. No? Ubos na raw. Sige, ito nga. Panoorin natin. Binibilinan ko ang DBM na tiyakin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga ahensya sa pamamagitan ng Quick Response Fund na magagamit sa tuwing may sakuna. Ito po ang quick response, quick QRF natin. Ang katotohanan dyan, dahil sa dami ng bagyo, ay naubos na. Kaya ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit, malagyan na naman natin ng laman ng QRF natin para sa mga local governments at sa kanilang sa inyong mga pangangailangan. O ayan, naubos na raw yung Quick Response Fund ng ating gobyerno. Saan napunta? Hindi pa tapos yung fiscal year. Saan napunta yun, Mr. President? Saan? Sa mga ayuda? Diyan, yung mga budget dyan sa Kongreso ng mga na yan dyan. Yung mga committee hearings na yan in aid of re-election. Ano na yan? Puro kayo habol ng habol kay Duterte. Pero yung ating mga problema, yung ating disaster response, no, yung mga pondo dyan, meron pa yung mga pondo ng PhilHealth na 90 billion na pinapabalik nyo doon pinapalagay nyo sa National Treasury, di ba? Buti na lang nagkaroon ng ang Supreme Court, no? Hinold. Pero wala na, meron ng pondo na i-transfer, something like mga 60 billion na ata. So hindi na yung mababawi. But at least meron pang 30 billion na naiiwan sa PhilHealth funds, kawawa talagang Pilipino. Anyway, ito, ubos na nga. So balikan natin itong Huadcom committee hearing, no, sa Kongreso. Ika nga yung ang title ng ating ngayon, ng ating episode na ito is Contempt Creators and Cry Babies. Isipin nyo naman, yung kanilang mga scripted na mga resource person nila, no, the likes of Kerwin Espinosa, si
yung na former mayor ng Iloilo City na si Jed Mabilog, si Colonel Rowena, Colonel Garma. Meron pa isa yung si yung latest lang si Jimmy Guban. Paiyak-iyak. Yan, mga crybabies na mga tapos kung tutunghayan mo at papanoorin mo yung mga nila, committee hearings, halata po masyado na mga scripted. Itong bago lang, itong latest nitong yan yung magnetic lifter na na umaga yung kanilang committee hearing regarding the doon sa sa customs, yung dati sa panahon ni PRRD, yung mga customs officials na yon, I think nakasuhan natin yun sila, So ito ngayon, paiyak-iyak pa si Mr. Jimmy Guban, Tapos yung kunwari pa na yung isang resource speaker na naka-zoom sa Zoom meeting lang, sino ba yung isang na yun, Colonel Asierto, baga anong sabi niya, let's get to work, sir. Let's get to work, saan? Script? Kaninong script kaya yan? Ako sa tingin ko, yung script yan ni Trillanes di ba? Noon pa yan Ngayon pinabalik na naman nila yung issues na may mafia ang Davao. Mantakin nyo, mafia. Na naman. Hindi nyo na yung DDS, hindi nyo na prove, hindi nyo na nailatag ng maayos yung kanyang proof nyo sa DDS na yan. Ngayon, mafia na naman. Sinali na naman uli si Congressman Pulong at of course, yung husband ni BP Inday na si Attorney Man Scarpio. Baka naman uli, hanapin nyo yung tattoo ni ni Pulong. Kanina script yan. Diba, nakita sa CCTV camera na na aali-aligid si former Senator Trillanes dyan sa Kongreso. Di yun. Diba, ang nangyari doon kay Colonel Grijaldo na nagsalita doon sa Senate hearing ni Senator Bato. Di ba? Ano nun? Ang kinalabasan tuloy, di pa-filean sila ng kaso ni PRRD ng si Congressman Dan Fernandez at saka si Congressman yung si Bishop, si Dila. Yung padila-dila na kakadiri naman yung pastor na yan, palabas-labas ng dila sa ngayon, di nag-inhibit kuno sila sa kanilang committee as chairman and vice chair or co-chair, And dahil doon sa ni Colonel Grijaldo na yun nga, of course, yung subordination of perjury. Ayan, buti nga sa inyo, mga tikasan kayo mo mga liars. Okay, sige, patuloy natin itong panoorin itong Quadcom committee hearing on of course yung war on illegal drugs, ito naman pinag-uusapan ngayon yung yung ating star ngayon si Congressman Paduano. Ito yung former ABB, parang national ito ngayon, national malaki ang nito sa ABB, lakas ng loob ng mga human rights former ABB. Sige, anyway, panoorin rin ito. Attorney Delgra. But remember, Mr. Chairman, that we have already sent 2 invitations. This is the second hearing that we invited the former president. And the first invitation was answered by Attorney Delgra, for on behalf of the president, in the absence of that authority being requested by this committee through this representation during the last hearing. Now, Mr. Chairman, looking at the answer, looking at the reply of Attorney Delgra on the first hearing, well, in fact, Mr. Chairman, naglulukuhan tayo dito. Paano masabi? Why? Because the first reply made by Attorney Delgra representing the former president is that the excuse is that the former president needs much rest, and assured this committee that he will be present in the next hearing. At the same time, he has a specific date, Mr. Chairman, given to this committee through this letter, after November 1. And let me read, Mr. Chairman, allow me to read
in toto the portion of such reply coming from Attorney Delga. Hence, my client respectfully requests to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, 2024. And for the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? That's why, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show cause order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nanggagalaiti si Congressman Paduano, no, kay Duterte, ano? Inindiyan na naman kayo. Takilang troll talaga itong si President Duterte o si Digong, oh. Well, ganito po yan, sir, tumarasa ng imong tambal nga kuan dia, losartan. high blood naman kay kada, sir. No? Nag-constrict na ng mga veins mo dia. Ganito lang po kasi yan, ano po, sir, ano? Di ba, sabi naman ni Digong doon sa Senate hearing, kompleto na kung yung gusto niyong marinig. Kung meron namang, if you have the goods on him, file a case daw. O, file na ng case. Yan na lang. Di yung, media mile age na naman kayo puro lang kayo ganyan. Mag-file na kayo ng case kagad. So, sige. Salamat po sa inyong panonood, mga kaibigan. Till next episode natin ng ating reaction videos. Dito naman po sa PH Politics YouTube channel. Bye-bye. Till next.